For today's video ay dumating ang anak ni Lola para linisin yung aircon sa kwarto ni Lola. Ayan si Ila na nag-iisang anak ni Lola at pangalawa sa magkakapatid. Ang panganay ay yung namatay, ayan ang sumunod at bunso naman si Nili. Dalawa na nga lamang silang magkapatid kaya naman si Lola ay nag-aalala paano na daw kapag nawala siya, paano na daw si Nili. Hindi naman malapit kay Nili yung kapatid at hindi din naman naaasikaso. At yun nga inaasahan ni Lola na mag-aasikaso kay Nili kapag siya inawala ay mas nauna pang namatay kaysa sa kanya at yun nga yung kanyang anak na panganay. Ayan nga't pinapunta dito sa bahay ni Lola ang kanyang anak para linisin yung kanyang aircon. Ang lagi talaga naglilinis ng aircon ni Lola ay ang kanyang manugang na si Rapi. Ang kaso ay laging busy sa kanyang taniman ng orange kaya naman hindi makapunta agad. At dahil nga nililinis ang aircon ni Lola ay maalikabok kaya naman dadaling ko siya sa may salas. Malakas pa nga si Lola at nahihirapan lamang siya dahil nga sa laki ng kanyang katawan. Nung bago pa nga lamang ako dito dating sa Israel ay kaya pa niyang bumangon mag-isa sa kama. At kaya pa din niya na maglakad na mag-isa. Ayan nga't bisi-bisihan din ng person habang nililinis ni Ilan yung filter ay nililinis ko din naman yung mismong aircon. Pinupunasan ko nga para maalis yung dumi at alikabok ng aircon. Tag-init na nga dito sa Israel kaya naman kailangan ay malamig na yung aircon. Dahil kapag winter naman dito sa Israel ay yung heater naman ang ginagamit ni Lola dyan. Pero si Lola ay kakaiba pagdating sa paggamit ng aircon. Abasan ka ba naman nakakita na buhay ang aircon pero bukas ang pinto ng kanyang kwarto. At yung mismong aircon ay nakatapat din sa may pintuan. At ang isa pa bukod sa buhay ang aircon ni Lola ay buhay din ang kanyang electric fan. At yung electric fan ay naka-steady lamang at kailangan yung buga ng hangin ay malayo sa kanya. O di ba kakaiba si Lola, parang nag-aaksaya lamang ng kuryente. At minsan nga ay nagrereklamo pa din si Lola, buhay daw ang aircon, buhay daw ang electric fan, pero naiinitan pa din daw siya at binabanas. Kaya naman nasabi ko kay Lola ay paano hindi siya babanasin, buhay nga ang aircon, ay bukas din naman ang pinto, ay lalabas ang lamig. At ang isa pa, kahit siya'y nakahiga sa kama ay nakabalabal pa din at nakatalokbong ng kumot. Kahit tag-init na at kapag winter naman ay hindi yan nagsusuot ng jacket at wala ding medyas kahit sobrang lamig na. Ang dahilan ni Lola ay nangangati daw siya kapag mahaba ang kamay ng kanyang damit at kapag nakamedyas. Sala sa lamig at sala sa init din si Lola ay ganun talaga kapag siguro ay tumatanda na. Ayan nga't habang hinihintay namin na matuyo yung nilinis na filter ay nagkukwentuhan sila dyan. Ang sabi nga ng anak ni Lola dyan ay kailangan na linisin yung bahay at itapon yung mga nakatambak na hindi naman kailangan. Lagi ko nga din yung sinasabi kay Lola at ang sabi ko nga din ay maganda at malaki ang kanyang bahay. Ang kaso ay puro tambak. Kailangan linisin at itapon yung mga hindi na kailangan. Ang kaso ay ayaw ni Lola. Aba ay kahit nga balat ng kanyang gamot ay hirap na hirap siya na itapon. Kaya naman minsan ay palihim ko pa na kinukuha para lamang maitapon. At kahit nga yung mga bill ng kuryente, tubig, internet ay ayaw pa din niyang itapon kahit nabayada na at iniipon pa. Ay mag-aantik din si Lola talaga namang iniipon hanggang sa maging sinauna na. Ayan nga tapos ng linisin at ikabit ang filter at malamig na ulit ang aircon ni Lola. Paalis na nga niyan si Ilan at napansin niya yung mga pangkulay ni Nili. Hiningi niya yung pangkulay ni Nili para daw sa kanyang apo kapag napunta sa kanilang bahay para may mapaglibangan daw. At dahil mabait at mapagbigay si Nili ay ibinigay niya yung kanyang mga pangkulay. Pati nga yung bagong bili niya na Crayola ay ibinigay na din niya. At nung birthday nga ni Nili nang pumunta dito, yung batang babae na apo ng kanyang kapatid ay ibinigay din niya yung kanyang manika na binili. Kapag mayroon nga na isang bagay na gusto mo na mayroon si Nili ay kailangan muna na ipagpaalam sa kanya bago mo kuhanin. Dahil sigurado itong hahanapin niya dahil alam niya lahat ng kanyang mga gamit kung saan nakapwesto. Bilang niya din ang mga ito kaya naman alam niya kapag may nawawala. Ayan nga't pagkalis ng kanyang kapatid ay pumunta siya dun sa kanyang Durabox na puno ng mga pangkulay. Kinuha niya yung mga pangkulay na katulad nung binigay niya sa kanyang kapatid. Bilang niya nga kung ilan ang kanyang gana ng mga pangkulay. Ayan at sinasabi niya sa akin dyan na ang gaganda daw ng mga pangkulay at meron daw na 12 na laman. At alam niyo ba kung gano'n nakatagal yung pangkulay na yan? Aba ay 26 years na. At ang kwento pa ni Nili ay binili daw nila yan ni Lola sa Tel Aviv. Kita niyo naman at napakatalas pa ng isip ni Nili kahit ilang dekada na lumipas ay alam pa din niya at tanda kung saan nila binili. Shoutout time! Shoutout po kay Luisa Ampuni ng Olongapo City. Shoutout po kay Jovelyn Canoy ng Cagayan de Oro. Shoutout po kay Hena Sumalinog ng Bohol. Shoutout po kay Gina Magbuhos ng Tagkawayan, Quezon. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood at mag-iingat po kayo palagi.